yun din yung buga. Yung kasi sabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino pa magnakaw na magbitbit ng resibo? Pinanas namin. Gusto ko man tulungan ang lahat, pero wala rin magagawa. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang lukuhan. Nakita ko sa balita, wala na daw pugo. Wala na daw pugo. Totally ban. Anak ng Yehudi puta naman o. Pinalitan lang ng pangalan. Pinalitan lang ng pangalan. Dalawa. Isa Pigo. Ang isa IGL. Diyos ko Lord. Magpalong ko ba kayo ulit? Tapos pakikot ko sa buong Pilipinas. Naikot ko, namastos ako sa sarili kong pera. Inikot ko. Eh gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kahit pigain nyo pa ng gusto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong habol ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport ngayon natin, mas marami ang ururon na tumakbo kaysa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano may bigay ang tamang benepisyo? Diba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit? Kung ano yung puno, yun din yung buga. Yung kasi sabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino pa magnakaw na magbitbit ng resibo? Diba? Oo. Ngayon, itong transport, lalo na itong bus company, ito, para ito sa mga jeepney muna. Para sa mga jeepney, dapat magkaisa rin kayo. Yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang Senate na suspendihin. Anong ginawa ng presidente? Financial. Wala siyang pakialam. Ang dami niya papatayin. Wala naman siyang ibibigay trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver ang konduktor. Sa isang buwan, magkakabiyahe ka lang minsan 2 bisis. Dahil magpalit-palitan, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ng ulo yan? Dadalhin ka doon sa minimum wage ko, no? 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung kahit may isang anak ka lang ngayon, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may bigay niya sa'yo? Na mas marami yung punurong gano'n sa legal. Wala nang mangyayari. Kung saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang Maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pera para ka yumaman. Pero, kailangan mo nang magbayad ka ng 2.5 doon sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman. Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw. Sabi ko, ay mahirap na rin yun paniwalaan. Dahil sa tandang yun, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng gano'n. Ngayon, mag-isip ka. Payayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera para iipunin niya para sa sarili niyang interes.
Ganon yun. Ngayon, sa transport sector, liligatin ka ngayon sa minimum wage, tataasan ka na magkano yung tinaas? 30 pesos? 45? 35? No, di na kasi ako nagmamasay. Ngayon, ang sabi ng NIDA natin, kung mayroon ka daw 64 pesos, mayaman ka ba? Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka raw dyan kung kaya. Pero mayroon daw bumatikos na isang vlogger, magaling naman, tama naman yung sinasabi, kulang na sa suporta. Kaya ngayon, kinausap ko yun, nakausap ko ng personal, sabi ko, tutulungan kita. Kasi kami Transport Alliance, malaki ito sa buong Pilipinas. Malaki ito. 138 local ito. Ganon ito, karami. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, luluwas ako ng Maynila kung sakali na magkaroon ng kita dito, kailangan natin ito tutukan. Natuwa naman ako kahit bumagyo, hanggang sa likod may tao, may nakinig. Yes! May nakinig. Kasi gusto nilang makita kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon. Grabe ang kalagayan ngayon. Sobra-sobra na. Nasaan na ba yung pinangako? Natutulungan tayo. Ito nga lang ha, sa kikibuloy, sa KOGC, gano'ng kasakit yan. May order yung korte, hindi sinunod. Siguro ang mga pulis ngayon, siguro mga treasure hunter na. Hindi na tayo ang binabantayan. Dati sa panahon ni Digong, pag makakita ka na mayroong military o pulis na dyan, matuwa ka. Ngayon, ang naramdaman sa tao ngayon, nininervyos na. Nininervyos na. Bakit? Natakot ba kataniman ka? Lantara na ang kawalangian. Kaya dapat magkakaisa na. Kasi itong labor sector, pag hindi pa magkakaisa ito, pupulutin sa kangkungan ito. Tayong lahat na magagawa. Alam nyo kung bakit gusto na ngayon gagawin agency lahat? Grabe. Mayroon na tayong batas. Hindi ko lang babanggitin yung Republican Mayor, baka mapahiya ko, hindi naman ako abogado. Pero matagal na yung batas. May batas pinalikan ng Department Order. Pero ang Department Order mas masahol pa kaysa batas. Dati nung nagsalita ako dito, ang lakas ang boses ko. Ngayon, medyo pasensya ngayon, medyo paos ako, galing kasi ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Medyo pagod talaga ako, humabol lang ako dito. Pinalitan ngayon ng DO 174 na para pahirapan ang lahat ng magagawa. Nagalikla ako. Pahirapan ang lahat ng magagawa para sa personal na interest. Lumaban tayo. Bumira tayo ng Department Order para sa mga driver ang konduktor. Ang problema, nagkaroon na Department Order yung mga driver ang konduktor. DO 118-12 naglabas din ang duli natin. Kinausap din itong mga employer. Naglabas din sila ngayon. DO 118 din. Pero ang apelido DASE para durugin yung magandang Department Order para sa naprotektahan yung mga driver konduktor. Ito na kami ngayon, naghihingalo na. Pari-parihas na tayong lahat. Pag hindi pa tayo kumilos, baka sa sunod na araw, ultimot sinilas, wala na tayong pambili. Grabe. Sa bagay, ako sa tingin ko, yung pangarap na 20 pesos ang kilo ng bigas, malapit na matupad. Naniwala kayo? Ha? Ako, naniwala ako. Malapit na matupad. Ang pangarap na 20 pesos ang kulang sa kilo. Kaya madagdagan 20 pesos, matupad na ang
20 pesos sa pangarap, magiging 100 na ang isang kilo. Kaya mayroon ng 80, 20 na lang ang kulang. Maraming salamat. Kaya mayroon pang magsasalita. Okay.